Nakabihis na naman pala yung Yana kasi aalis pala kami. Today kasi yung dating ng aming lola kaya susunduin namin siya. Pero hindi alam ng aming lola na kami ay sasama sa aming tatay. Secret lang, surprise kung baga. At yan nga, nakabihis na yung Inday. Nagising kasi siya ng alas 6 ng gabi. Tapos yung dating naman ng kanyang lola is 10:30 ng gabi. So hindi yan siya makakatulog kasi ang haba-haba ng tulog niya. Kaya sabi ng aking asawa, what if kung sasama na lang kayo sa akin na magsundo sa lola nga niya para naman ma-surprise daw. So, okay. Yun lang yung sagot ko. At yan nga, habang hinihintay namin yung oras ba na aalis kami, yung Inday is nanonood muna ng kanyang paboritong TV show. 8 na pala to ng gabi kaya nagmamadali na kaming mag-ama or magpamilya na sumakay sa aming sasakyan at baka kami ay malate sa pagsundo sa aking biyenan. Dito pala kami dumaan sa my village kasi nga ang daming magagandang tanawin dito, just like ito yung mga lights dito sa Alsada ba. Feel na talaga yung Christmas. Tapos meron ding mga bahay na super ganda dahil nga sa dami nilang mga lights na nilagay. Dito pala kami dumaan sa may Branesh kasi sabi ng aking asawa gusto niyang dumaan sa mga villages ba kasi naaaliw nga siya sa mga tanawin, unlike daw na sa main road baka daw makatulog siya sa biyahe kasi nga alam niyo naman na gabi. Then dumaan kami dito sa isang store dito sa Branesh para bumili ng coffee ba, pampainit ng katawan kasi nga malamig. So ayan na, yung pinabili ko dyan sa aking asawa is chocolate. Tapos sa kanya naman is coffee. Tapos yung Inday, alam niyo naman na daddy's girl itong aking Yana. Kaya yan, umiyak talaga siya nang umalis or bumaba yung kanyang tatay ba sa sasakyan. Akala niya iniwan na siya. So ayan nga nagaluha-luha na siya. Ang ganda pala ng road na ito bago pala siya sabi ng aking asawa at dahil nga gabi yung aming travel kaya kita nyo diba hindi traffic. Maganda talaga mag-travel kapag gabi kasi nga walang traffic ulit-ulit. At nandito na nga kami sa airport. Welcome sa airport dito sa Bucharest. Before, madalas talaga kami ditong mag-asawa kasi merong nagpapahati dito sa aking asawa. At ako naman is of course konduktor ba ng aking asawa kasi palagi niya akong pinapasama. Pero dahil nga may anak na kami, kaya madalang na lang talaga kaming pumunta dito, except na lang kapag kami ay sumusundo sa aking biyanan. At nandito na nga kami, papasok dito sa my airport and medyo malamig pala yung weather today, kaya ox na ox talaga sa aming Inday. At yung Inday pala namin is natuyo na ina siya, pero hulto niya gidya ang iyang lola. Ari gali kami sa may second floor sang airport ba, kay dito sa baba wala gali dito ang akon nga biyanan ba. Ang guwaan niya diri siya gali sa may second floor. And kita niyo di ba natuyo na ang Yana and finally nga dumating na yung aking biyanan, pero hindi ko na binidyoan pa yung biyanan ko ba kasi private na tao yung biyanan ko. At yung kanilang pagkikita ng kanyang lola, kilala niya talaga yung kanyang lola ba, nagbiso-biso pa siya. At nakarating na nga kami dito sa aming city and ito na, nandito na kami sa bahay at tingnan nyo naman yung Yana charan! Nag-open agad ng pasalubong ang aming lola at ang Yana of course. So ara gida siya sa may luggage lang iyang nga lola. Kag ang lola hindi mo wala talaga na merong pasalubong sa apo. At yan nga may binili siyang toys ba nga nagalakat-lakat pero hindi man interesado ang Inday ba. Kaya gusto niya sang akon nga Yana is yung mga remote ba, tapos mga kablo ba or mga wire sang mga TV.